So ito yung question. Sagutin ninyo, lagay ninyo sa comment section. Ano ang network na ginagamit ng USDT ng Crypto Fights? So lagay nyo sa comment section kung sino yung mabubunot natin. Yan na lang natin, raffle natin. Sino yung mabubunot natin, kuha tayo ng 10. Pwede natin daw sendan ng certain dollar amount para pwede kayong magsimula sa Crypto Fights. What's up YouTube? Chin here, back at it again and welcome back to the channel guys. So today, Crypto Fights and yung dice mechanism nila ang ating pag-uusapan as well as yung paano maglalagay ng laman sa wallet and paano maglalabas ng laman sa wallet papunta sa MetaMask ninyo or papunta sa Binance ninyo or things like that. Okay? So lagay din natin yun mamaya. If you're new to my channel guys, please do not forget to click that like, that subscribe and click the bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload nating mga announcements, updates, game reviews, and walkthroughs. Anything, everything NFT. So without further ado guys, let's get it on intro. Okay, so before we start guys, ito papakita ko muna sa inyo yung bagong illusion ni Crypto Fights. Click nyo yung Caravan and Illusion. Ano, Death Force yung gamit natin nung last, nung last na content na ginawa natin. Ngayon, si Mystere. Ayan, sexy na pangmalakasan ng gimmick. Ayan o, di ba? So, illusion yan guys binabago yung character ninyo. Katulad nito, fighter ito. Ang pag tinanggal ko yung illusion ko, equip natin, makita ninyo yung tunay na itsura ng character natin. Yan. Ganyan siya. Pero meron na kasi akong yung sa armor din. Ayan yung mga armor na yan. Meron na din ako kaya ganyan na yung itsura niya. Okay, so balik natin si Mystere para pang malakasan ng gimmick. Ayan, mukhang strong. Okay, so punta tayo sa dungeons and enchanted forest tayo. Ngayon guys, makikita ninyo bakit hindi pa rin na-open to. Kasi level 5, level 6 pa lang tayo. Level 8 ma-open tong enchanted forest. So ma-unlock mo yan dyan. So magpa-level ka lang na magpa-level dito sa level 5 para makakuha ka ng XP. Tingnan muna natin, subukin natin si Doppelganger kung gimmick, baka sakaling manalo tayo dyan. Ayan. So dati, ang tagal makahanap ng match. Ngayon, ayan, natingnan mo. Bilis, di ba? Looking for match na ayan magbibilang na siya. 3 of 5 na agad, 4 of 5. And bam! Andyan na siya. Dati, sus Mariosep, makakatulog ka na kahinta. Ayun. Yung number na niroll ko na yun, guys, yun yung parang magdedetermine kung sino yung mauunang tumira. So magro-roll ng dice. Okay, so ito muna tayo. Hide. Cast natin yan. Pag kinast mo yan, yan ang gagamitin niya. Okay? Pag ginamit niya yun, magka-cast siya. Ngayon, para ma-hit niya and matanggal niya yung hide ko, yung iro-roll niya guys na dice, dapat mas mataas dun sa ni-roll ko. Yung 20 dice, 20-sided na dice, yung maraming sides. So katulad niya, attack tayo. Tingnan natin kung ano ma-roll ng dice natin. Ayan, 17. So mas mataas pa rin yung kanya Ayan Okay, nag-roll tayo. Natanggal na. Mas mataas pala yung roll natin kanina. Kaya natanggal natin yung hide niya. Ayan ngayon, nag-hide na naman siya. So malalaman natin anong attempts to hide. Ito, attack tayo. Kailangan yung iro-roll natin dito mas mataas doon sa ni-roll niya kanina para matanggal yung hide. Pero since mas mababa, failed yung attempt natin na tanggalin yung hide niya. Diba? Ayun, tinira niya tayo. Oh, yun na. Patay na tayo. Deads na tayo dun sa gimmick na yun. So, medyo lang siya. It takes some time lang din. Hindi naman matagal, pero may intindihan ninyo. Basta yung maraming sides, guys, na maraming sides. Dito muna tayo sa 4, Dito tayo sa 4. Yung maraming sides, tapos kulay green, ibig sabihin, yung kumbaga, pag nag-roll ka doon, kailangan mas mataas doon sa ni-roll niya para matanggal natin yung hide effect niya. Okay? So, hintayin muna natin yung looking for match natin ulit.
So very unique ang ano niya, ang mechanism niya in terms of yung fighting. Hindi siya yung basta-bastang turn-based fight lang na click mo lang yung attack, kung anong skill ang gusto mo, attack na lang siya ng basta-basta. Ayun o, yung sinasabi ko. So 18 tayo, 1 siya, una tayo. Diba? So attack tayo ngayon. Tayo ang mauunang gumimik. Ayan o. 22, so angat tayo doon. Ayan yung magdedetermine. 8, yung niroll natin. 6, 5 plus 1. Tapos meron tayong may additional pa tayong dahil sa weapon. Okay? Kaya nadadagdagan yung attack natin. Ayan, attack uli natin guys. So ayan. Yung miss. Diba? So kailangan yung niro-roll nung kalaban mo, dapat mas mataas yun sa'yo para mag-success yung hit mo. Ito tayo. Ito. Itong gimmick natin na attack na to. Yan o. Plus 3. Miss. Okay, so banat tayo nito. Attack. Yan o. Oy. Lamang. 7 plus 11. Ang taas nun, no? Isa pa. Bang! Di ba? Hanap yung gimmick natin. So yun, yung niya, kumbaga hindi pangkaraniwan yung dagger. Yung common na dagger yung nakuha natin, guys. Di ba? Pwede mo ilagay doon pero mas mataas yung gamit ko na weapon. So from here, pwede mo i-click and drag yan papunta dun sa mga naka-equip sa'yo. Pero since di natin gagamitin, dyan lang muna siya. Continue. Okay? So yun. Kung meron kayong tanong guys or merong hindi malinaw, comment nyo lang sa baba. Sagutin natin yung mga tanong ninyo. Kung hindi ko masasagot yan, tanongin natin diretso si Fix para makakuha tayo ng answer. Mabilis naman silang sumagot sa akin pagka nagtatanong ako sa kanila. So mabilis ko rin kayo mababalikan pagdating sa ganyan. Okay? So balikan muna natin yung ating gimmick sa kung paano maglaman ng wallet. Okay? Okay. So nandito tayo ngayon guys sa portal.fixgaming.com. Ayan, makita ninyo yan. /wallet para madiretso kayo dito sa wallet. Link will be in the description of the video para isang click nyo lang didiretso kayo dito. So, paano maglalagay ng funds dito sa Crypto Fights? Okay, para makabili kayo kasi dito sa NFT marketplace, pwede na kayong bumili ng mga iba-ibang mga gimmick dyan. Ayan, katulad niyan, si Mystere, 125 USD sa yung illusion na yon. And si Death Force, 42. Ayan, makikita na ninyo yung mga gimmick dyan. Okay, so kung gusto nyo makakita ng mga binibenta or mga nakapost na items, pwede ninyo punta kayo sa NFT marketplace and then click nyo yan, Crypto Fights. So say for example, ang hinahanap ninyo is rare. Yan. Let's apply natin to. Yan. Ayan, rare. Rare ang mga gimmick niya. So magkano rare? Ayan meron 0.37 lang guys Tapos $10 na yung kasunod. Rare quality. Goods to yan yung paano So, punta tayo sa wallet. Yan. Receive. Ang most common guys na ginagamit naman natin, and I know kayo din, is Ethereum or USDT. Yung mga iba, pwede nyo gamitin pero I would strongly suggest na yung lang muna, yung mga medyo common na ginagamit natin na token ang gamitin ninyo. ERC20 ang network na ginagamit nila. So kunyari USDT ang natin. Kasi i-determine mo dito, sinasabi mo na agad sa kanya ano yung ipapadala mo. 'Di ba? From MetaMask mo, USDT, ERC20 ang ipapadala mo sa kanya. Tatanungin niya magkano, 'di ba? So kunyari 520. Meron ba tayo nun? Grabe. Okay, so USDT $50, ERC20 to, okay? And so continue. You will send $50. You will receive, ko-convert niya na ng BSV.
Tapos papakita niya sa inyo yung approximate conversion ng USD to yung BSV. Okay? So I understand and agree. Continue. Bibigyan kayo niya ng saan ba? Ayan. So, bibigyan kanya ng yung scan ninyo na address. Okay, so please scan the QR code or send 50 USDT to this address. Yan. So, yan yung ninyo. Copy ninyo yan. Then, lagay ninyo sa MetaMask ninyo para maipasok ninyo sa. So, isa-send nyo yan dyan sa address. Make sure guys na ERC20 Kasi sa ngayon, yung USDT and Ethereum, ERC20 ang ginagamit nila. Pero nakakuha na rin tayo ng insider info na magkaaroon na rin sila ng ibang network to save up on gas fees para sa inyong mga players or mga investors or something na ganyan. Para pag nagta-transfer kayo ng token, USDT ba yan or kung ano man ng available na ilalagay nila dito, kunyari BEP20 or TRC20, mas mura na ang gas fees katulad ng ibang mga games na nilalaro natin, di ba? So yun yung nalaman natin na gimmick ni Crypto Fights para to address yung gas fees. Kasi alam naman natin ERC20 medyo pangyayamanin ang gas fee, napakahapde guys. Okay, ito naman. Siyempre, ultimate question ng mga nagpe-play to earn. Pwede ako magpasok ng pera. Paano ko naman yan ilalabas? Diba? Kung kunyari, nakaipon na ako, may pera na akong ganyan, malaki na yung kinita ako sa PVP, malaki na yung kinita ako sa mga nabenta kong items, na mga NFTs. Paano ko ilalabas yung pera na yon? Okay? So, send nyo. Click nyo yung send dito sa baba. Okay, ito ang ginagamit natin. Papunta sa MetaMask na lang muna para safe. Okay? So, receiving token, ang gusto ninyo na receiving token, kaya USDT ang gusto ninyo dyan. Then, sending cash. Kailangan, tignan natin kapag 5 lang kunyari, ang nilagay natin dyan, anong sasabihin niya sa atin? Ayan, tignan natin kung pwede. Your valid USDT wallet address. Diyan nyo ilalagay yung wallet address. Tingnan nga natin, lagay natin yung yung MetaMask wallet natin dyan. So, lagay natin. Saan na ba yun? So, umulit tayo. Tinanggal pala natin kanina. Okay, lagay natin ulit sa USDT. Yari, 5 lang. 5 lang yari para malaman natin. Papasok ba or makakapaglabas ba siya ng $5? So, understand, continue, wallet address. Lagay natin yung wallet address dyan. So, $5. Subukan nating ilabas para malaman natin kung may threshold ba siya bago makapag-send. So, fixed gaming run on Bitcoin, ganyan-ganyan. Meron ba tayong nailabas? So, para makita naman ninyo yung mga transaction na ginagawa ninyo, like yung pag-send, pag-receive, dito sa kanan, sa baba, may transaction history. Pwede nyo i-click yung full transaction history. Makikita nyo yung status. Okay? So, tayin lang ninyo mag-load siya. And makikita ninyo, ayan 12.9, 12.16. Ito yung today na ginagawa ko, 12.16. So, waiting pa siya. Ayan. So, deposited. Kaya yung sinubukan natin kanina na play to earn deposit to fix gaming. Yung kaninang gimmick natin, waiting. Pero since hindi naman tayo nag-send pa, yun, waiting lang siya. Kumbaga, nakaganan yung kamay niya. Penging pera. Saan na yung sinasabi mo sa akin, send mo yung $50 mo. Yan. So, yan yung status doon. Okay? So, ang dyan, hintayin lang din natin, guys. Yung mga gusto mag-try na maglagay din ng ng laman sa wallet, pwede na. Subukan ninyo dyan yung receipt. Subukan nyo muna maliliit na amount lang, guys, para, kumbaga, subok. Pag pumasok, goods. Diba? Pag hindi, at least pwede kayo magreklamo, pwede nyo silang i-message. Pero, hindi ganun kalaki yung iniintay ninyo na nakatenga doon, di ba? So, oo nga pala. Isa pa na na gusto ni Crypto Fights din and sinabi niya sa akin, first 10 commenters
na maglalagay dito na magko-comment sa baba. So ito yung question. Sagutin niyo, lagay niyo sa comment section. Ano ang network na ginagamit ng USDT ng Crypto Fights? So lagay niyo sa comment section kung sino yung mabubunot natin. Yan na lang natin, raffle natin. Sino yung mabubunot natin? Kuha tayo ng 10. Pwede natin daw sendan ng certain dollar amount para pwede kayo magsimula sa Crypto Fights. Gawa lang kayo ng gawa kayo ng account, and then ang kailangan natin is yung Paymail address ninyo. Ayan, yung nandyan. So, pwede ninyong ilagay yan. Lagay din ninyo sa comment section para malaman ko kung sino yung mga nakalagay doon. Okay? Lagay nyo na lang din ang hashtag Chino de Dios TV para yun ang pagbabasihan natin na kasama sa raffle. Okay? So, yun. Hanggang dito na lang muna ang next na natin na content natin na gagawin, kung ano pa yung mga updates ni Crypto Fights and ano yung mga dinagdag nila. Hopefully, sa susunod na content natin, available na yung BEP20 or yung TRC20 natin na network para mas lesser ang gas fees ng pagta-transfer in and out ng Crypto Fights. Okay? So if you're new to my channel, guys, again, please do not forget to click that like, that subscribe, and click nyo yung bell para lagi kayong notified sa mga announcements, updates, game reviews, walkthroughs, anything and everything NFTs. Okay? So, see you on the next video. I'm out. Peace!